Legal at nasa konstitusyon ang isinusulong na People's Initiative. Pinanindigan ni House Speaker Martin Romualdez ang PI kahit tinatawag ito ng Senado na paglabag sa ating saligang batas. Ayon kay Romualdez, ayaw niyang mauwi sa banggaan ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang issue sa Chacha. Sinabi ni Romualdez handa niyang pangunahan sa Kamara ang hakbang para aprubahan ang bersyon ng Senado para sa ekonomiya. Ayaw na rin patulan ng House Speaker ang mga batikos ng ilang senador. Pakinggan natin ang pahayag ni House Speaker Martin Romualdez. If they're doing something positive, we embrace it. If they say or do something that is not necessarily to our liking, we respect their freedom and their right to express as such. Hindi ko pero hindi sila papatulan. I want to look at the positive side of the not just the Congress but of the Senate, and hahanapin talaga natin kung saan tayo makakatrabaho, nakakaisa tayo. Kasi yun po ang mensahe ng ating mahal na Pangulo. Diba? Sabi niya, sama-sama, baka tayo ulit. Kaya hindi ko papatulan yung mga sinasabi, magiging division tayo. Wala yan. Dapat walang division dito. Basta dito, kung makakaisa dito para tumulong sa taong bayan, dyan ako. Yung division, yung masama, ayaw ko yun, yung papatulan. Dito sa makakaisa, ngayon, I will be with you. I will be the Senate. Samantala, sa panig ni Congressman Joey Salceda, hindi isyu kung nagbago man ang posisyon ng Senado sa resolution of both houses number 6. Paliwanag ni Salceda, may sapat ng bilang ang PI para ipetisyon ng COMELEC na magdaos na ng plebisito. Umaapela naman si Congressman Edsa Lagman, makabubuting mamagitan na daw si Pangulong Bongbong Marcos bago tuluyang sumiklab ang ilinga ng Senado at Kamara. Dagdag pa ni Lagman, hayaan din ng Korte Suprema na humatol sa forma ng amyenda kung voting jointly o separately sa usapin ng Chacha. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milk Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Metro Manila ngayon!